Good morning, good morning, good morning mga kababayan. Good afternoon, good evening, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po muli dito sa ating paboritong channel, Istoryay Kubay. Ito po si Bimbo Batikan Sumipo. Kumusta mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas from Luzon, Visayas and Mindanao. Mula Apari hanggang Hulo at sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo, lahat ng mga OFW, kumusta po sa bawat isa sa atin. Naway ang bawat isa ay patuloy na pinagpapala at iniingatan ng ating Panginoon. Bueno mga kababayan, sa ating pagpatuloy, bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-uusapan patungkol sa isyu ng ating bayan, nais ko lamang batiin ng lahat ng ating mga bagong subscriber at sa lahat ng nakikinig at nanonood dito sa aking channel. Maligayang pakikinig kay Mary Ongao at kay Jonas Jorda at kay Rosa Pongan. Maligayang pakikinig at maraming salamat sa pag-subscribe dito sa aking channel. Mga kababayan, pag-usapan po natin ang mga nagaganap sa ating bansa, mga kababayan. Ayon pa kay Miss Vivian Velez, isang batikang artista, na sinungaling ang ating gobyerno o ang kasalukuyang administrasyon. Ito po si Miss Vivian Velez ay isa sa mga namuno sa tinatawag na Resign Marcos Movement. At napakinggan po natin habang siya po ay ini-interview ng SMNI na buo po ang Resign Marcos Movement at ito ay may milyon-milyong mga miyembro sa Resign Marcos Movement, mga kababayan. Dahil po sabi nga na napansin daw ng mga miyembro ng Resign Marcos Movement na hindi na maganda ang pamumuno ng Administrasyong Marcos dahil unti-unti nang naging silent martial law or naging diktador. Oo nga naman mga kababayan, nakapagtaka nga naman mga kababayan sa naganap na mga committee hearing dyan sa Kongreso at Senado, in aid of legislation daw, ang sinasabi nila sa mga nagaganap na committee hearing, tulad na lamang sa committee hearing nila sa mga anchorman or sa anchors ng SMNI at ang franchise ng SMNI. At dyan naman sa Senado ang alleged cases ni Pastor Apollo Sikibuloy. Ngunit mga kababayan, itong issue kay BBM sa sinasabing pagsisinghot ng pulburon, walang nangyaring committee hearing dyan sa Kongreso o Senado, kung saan masasabi natin mga kababayan na isang seryosong problema ng bansa kung ito ay totoo o hindi ang nasabing akusasyon laban kay BBM. Nakasalalay kay BBM ang direksyon ng ating bansa at umaasa ang taong bayan kay BBM bilang isang pangulo ng ating bansa. At masasabi natin mga kababayan na apektado dito ang tinatawag na national integrity at national security.
Bakit ko ito nasabi mga kababayan na apektado ang national integrity? Kasi po, pag alam ng mga investors or mga negosyante sa buong mundo na ang ating Pangulo ay gumagamit ng droga, matatakot silang mag-invest mga kababayan ng mga negosyo dito sa ating bansa. Kaya napansin ba ninyo mga kababayan na sa dami-dami ng biyahe ng Pangulo papunta sa ibang bansa, walang mga investors ang nainganyo na mag-invest sa ating bansa? At yun namang sinasabi ko mga kababayan na apektado ang national security dahil dumadami na po ang supply ng droga sa ating bansa. Dumadami na po ang bintahan ng pinagbabawal na gamot sa lansangan. Marami na namang mga kabataan ang maapektuhan ang kanilang pag-iisip. Magiging bangag na naman ang mga kabataan. Marami na namang pamilya ang mawasak. Marami na namang mga kabataan ang masira ang kanilang kinabukasan. So mga kababayan, kayo na po ang maghusga. Pero para sa akin, hindi na maganda ang nangyayari sa ating bansa. Hindi na maganda ang mga pamumuno ng administrasyon dahil unti-unti nang pinapairal sa ating bansa ang silent martial law. Unti-unti nang naging diktador si BBM. So mga kababayan, hindi ko na po babain pa ang ating pagsasama. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At sana ang hindi pa nag-subscribe, please subscribe, click the notification bell, like and share. Ito po si Bimbo Sumipo. Maraming salamat po.